Lahat tayo nararamdaman natin ito. Ang paghihirap sa mundong ito. Ang dilim kung minsan. Sinusubukang harangan ang liwanag. Hindi mo kailangang pumunta ng napakalayo para maramdaman ang sobrang hirap. Sa kung paano maaaring maging mapaminsala ang buhay. Ang karamdaman, ang kawalan, trahedya, mga pagkabigo. At dalamhati. Alam na nating lahat. Sa mga sandaling iyon, itanong kung bakit. Para sa atin na nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kahit tayo ay nagtataka din sa lahat ng ito. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? At paano niya ginagawa? Sa pamamagitan ng pagdurusa sa mundong ito. Upang maisakatuparan ang kanyang napakagandang layunin. Narito ang 5 makapangyarihan na dahilan. Bakit ang Diyos pinahihintulot niya ang pagdurusa sa ating mga buhay? Una, isang dahilan pinahihintulot ng Diyos, ang pagdurusa. Ito ay maaaring gumawa ng ilang magagandang bagay sa atin. Kasama na ang tayo ay mapagpakumbaba. Pangalawa, ang pagdurusa maaari din magdirekta sa atin na umasa sa Diyos, na malaking tulong sa ating buhay. Pangatlo, ang pagdurusa ay isang magandang paalala. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Pang-apat, ang pagdurusa nakakatulong sa pag-mature natin, pagdisiplina sa atin, at sanain tayo sa katuwiran. Pang-5, ang pagdurusa maaaring maging makapangyarihan. Diyan makatutulong ito sa atin. Kilalanin ang pagsakripisyo ni Kristo sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang interesado palayawin tayo. Samantala siya ay tiyak na magbibigay nang hindi ka panipaniwalang ginhawa sa lahat ng mga pagsubok sa atin. Interesado rin siyang gamitin ito para maging mature tayo at turuan tayo magtiwala sa Kanya at gugulin ang ating buhay kung ano ang pinakamahalaga. Thank you for watching. Please subscribe.